even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. 15 na pala ito. 14 lang ang emphasis natin dito. Pero, nais ko pong dalhin sa atin yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Pinapakita po sa atin dito from chapter 10, take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven the angels do always behold the face of my Father which is in heaven. And so 11, for the Son of Man is come to save that which was lost. How think ye if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, that he not leave the 99 and goeth into the mountain and seeketh that which has gone astray? So, ito po ay pinaliwanag ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples nung siya ay nakipag-usap sa kanila. At kung titignan po natin ang story, imagine one sheep, yung isang tupa na naligaw, and being away from his 99 comrades. So nawawala siya ay naiwan mag-isa in the mountain, and being alone is what we call something na hindi maganda sa kalagayan ng tupa na to. So, dito yung pumapasok ang tinatawag na trauma. Kung may time sana ako ay mamayang hapon, sana magkaroon ng workshop, seminar about trauma-informed church. Kasi napakaganda ng program na to sa mga kababaihan. Pero dahil mamaya ay speaker din ako doon sa Project sa aming Pathfinder Master Guide Training. Dahil kami din nagtitrain doon. Natutuwa ako na may mga Pathfinder tayo dito. Pathfindering is making the church more active kaysa sa mga churches na walang pathfindering na ginagawa. So, ang sabi ng Panginoon, okay, sabi niya, go find my sheep. So, dito sa 100 sheep, sabi ng Panginoon, sino ba sa inyo ang mayroong 100 na tupa na kung ang isa ay naliligaw o nawawala, ay pupunta at bababa siya doon sa bundok, doon sa kailaliman ng mga bangin, at hahanapin ang tupang naliligaw. So, titignan po natin ang kalagayan ng tupa. Dito sa ating kalagitnaan, hindi natin alam na mayroon mga naliligaw na tupa sa kalagitnaan natin. And most of these are women. Karamihan po dito ay mga babae or even the children. So, titignan natin ang kanyang kalagayan na siya ay mag-iisa, lurking in the dark, and fearing for something. Nagkaroon siya ng takot, nagkaroon siya ng trauma, na hindi niya alam paano ang kanyang gagawin. Pero ang sabi po sa ating kwento ay, ang Panginoon, the Good Shepherd, go down, and nung makita niya yung kanyang naliligaw na tupa, ay kanyang binitbit ito at nilagay sa kanyang balikat. At siya ay bumalik. Going back to the fold. So, kita po natin dito na ang research nagsasabi na many people stop attending church because of relational problem. May mga problema sila sa relasyon, hindi natin alam. Maybe sa relasyon sa kanilang pamilya, sa kanilang kaibigan, and even with the churchmate, sa mga kasama sa iglesia. Sabi ito, some of these include hypocrisy, pagiging hipokrito. Some includes different types of conflict. Hindi natin alam kung anong conflict ang nangyayari sa kanila. Broken relationship,
and lack of friends. Nawawalan sila ng mga kaibigan. So, kung titignan po natin, ang mga sitwasyon na ito ay they come to church because they believe that the church is their safe refuge. Naniwala sila na pag sila ay pumunta sa iglesia, ay magkakaroon sila ng isang kanlungan, ng isang refuge na they are safe from whatever trauma or trouble that they are experiencing. Pero they keep coming to church, they also felt neglected. Hindi pa rin sila nakakita ng safe refuge, and they become more lonelier, left behind in their personal strategies and forgotten by the people and by God. So, itong mga victims na to they are victims of abuse, feeling that the church, the congregation can have something, care and support from them, pero hindi nila nakikita. So, they were lost and were alone. Women, ito yung mga women that share their experience of domestic violence. May mga kababaihan